So, hello everyone. We are the group 6 and we are going to discuss about the task-centered model. So, what is task-centered model? So, it is a practical approach nga ginagamit sa social work para matabangan ato ang kliyente nga ma-address ilahang mga problema. So, instead nga naga-focus ta sa long-term or abstract issue sa kliyente, this model manggod is more on sa short-term siya, no? Solving immediate and clearly defined problem through structured tasks. So, kinsa nag-develop sa kaninga model? So, this model was created in 1970s by Laura Epstein and William Reed at the University of Chicago. So, nag-collab sila para ma-develop this method, no, based on or their research and practice. So, according to Epstein, ang task-centered model daw is a technology or method for addressing specific problem that clients identify. It emphasizes that these are the problem that client themselves recognize, understand, acknowledge, and want to work on. So, what is task? No? Task is what the client agreed to do to alleviate the problem. This makes the task both an immediate goal and an attempt to address the underlying issue. So when we say task, like mo ni siyang ginabuhat sa kliyente, nga gihatag sa social worker para masulban iyahang problema. Like mga action, no? Mga solution nga ginahimo sa kliyente. So for example, ato ang kliyente is si Maria, no? So, si Maria is naka-feel siya overwhelmed na daw lagi kaayo kay like messy na kayo iyang balay, gubot, no? So, ato ang kliyente nag-identify siya target problem niya, which is stress na daw siya, no? Stress na siya sa iyahang balay kay kaayo gubot, no? Nang lisod para sa iyaha nga mag-relax na siya, maka-focus siya kung may gusto ba siyang buhaton, no? Ang gusto niya is maka-feel siya peace sa iyang balay. So, si social worker naghatag og task, no? Diri na. So, ang task nagihatag ni social worker, which is nag-agree pod ang atong kliyente, no? Kay para masulbad iyang problema. So, ang task nagihatag ni social worker is like maghatag siya oras, no? Mga 15 or 20 minutes, no? Sa gabi kana. Okay nang gabi, no? So, ato ang kliyente na mag-focus daw siya nga maglimpyo sa one specific area lang sa iyang balay. Halimbawa, sa iyang kwarto, no? Also, after na makapili na siya area nga like fokusan niya nga limpyuhan, dariya is like kay gubot man na iyang balay, no? Like may naa siya isa ka box or container nga butangan niya mga gamit nga dili na good dili na magamit na pwede na lang i-donate sa uban na pwede pa makagamit. So at least, no, mabawasan iyahang stress, 'di ba? So after sa task nga gihatag ni social worker, after 1 week, so nakita na sila ng social worker, no? Mag-discuss sila, i-review niya kung sabay natabo, kung natapos ba ni Maria iyahang task, no? Kung sabay nabatyagan niya while nagalimpyo siya sa iyahang kwarto, no? Naka-reduce ba or nabawasan ba iyahang stress, no? Should pag ang task nga gihatag ba ni social worker is needed ba na i-adjust sa mga following week na buhaton pa niya, no? So next is the basic steps and procedure in task-centered model. So we have 5, no, which is the startup, step 1, step 2, step 3, and step 4. So first is the startup, which is the beginning.
no? So si client either nag-apply siya voluntarily or gi-refer siya sa agency to seek help. Mga siyang startup, like umpisa. So after nga nag-apply na voluntarily or gi-refer sa agency si client nga mga tabang, step 1 which is the problem identification. So, diri na part is si client and si social worker is nag-identify mga specific problem or issue ni client nga gusto niya ma-address. No? Also, take note, no, sa give mention man ako ganina, no, na ang task-centered model is sa client own perception sa, no, dili siya mismo ang kliyente ang naga-identify sa ihang problema, dili ang social worker. So next, after nga ma-identify na ang problem, ang target problem sang kliyente is the contracting or the step 2. When you say contracting manggod, like agreement siya, like formal agreement na siya between sa client and sa social worker. So included na dira ilang mga rules, mga priorities, mga goals nga gi-define nila, mga tasks, no, nga buhaton ni client. Also ang duration sang intervention nga gibuhat, schedule, also ang mga participants nga gi-identify or na-involve sa kani nga task. So after na form na or na tapos ang contracting, ang formal agreement, no, which is diri magsulod si problem solving or si step 3. So, we say problem solving, no? Si social worker is mag-work siya sa kliyente. Nga, mag-implement siya task and strategy para ma-solve ang identified problem ni client. Like, for example, itong gihatag na ko ganina nga kay Maria, diba? Si Maria is, nagaproblema lagi siya kay overwhelmed na kayo daw siya tungod sa iyahang messy nga balay hugaw, no? So dere problem solving na, which is ang task nga gihatag ni social worker, no? Gi-implement niya nga task and solution strategy para ma-solve ang problema ni Maria, which is katong gihatagan siya task nga bawa 15 minutes or 20 minutes nga identify siya mga areas, one specific area lang nga limpyuhan niya sa iyang balay, no, para malimpyo, mabawasan iyang mga gamit dito, ma-organize. O na dere problem solving na. So after the problem solving, which is the step 4, termination. So sa termination, the intervention conclude once ang goal na to nga na-achieve or the agree upon duration and, no, so when I say termination, like final stages na ni siya sa task-centered model, no, sang pag ang formal helping relationship between sa client and sa social worker is mag-end na, no. Paano ba nato maingon nga lagi mag-end na? So, pag ang goal nato is na-achieve, no? Si client is na success niya or na-complete niya ang task nga gi-outline tung sa ilahang contract, which is tung sa step 2, which is the step 2, which is the contracting, no? Tapos nga iyahang na-achieve ang goal. So also when we say manggod task-centered model mangod, short lang na siya, diba? Tunggingon ko ganina, dili siya pang long term, short siya. So expected jud nato nga limit kayo ang time nato dira, diba? So even ang tanan nga goal nato is dili hambawa even ang goal nato is dili gud siya tanan na achieve or na fully met sang ato ang kliyente, kay based sa ato ang gi-agree sa duration sa atong intervention, kung diin ta nag-umpisa, kung diin taman, dapat ma-terminate jud siya. Also,
ang termination manggod is a plan and deliberated process siya nga gi-design no para to empower ang ato ang client nga ma-empower tong client nga ma-make sure good nato nga kaya na nila and also prepared na sila to move forward nga sila lang, diba? On their own, independently nga sila lang. So this model manggod is goal-oriented siya and focus siya sa short term. Magit nang ingin ko, diba? Short term siya. Practical solution para ma-address ang specific issue ni client. First is assessment. This is the stage where you're gathering information to understand the problem or situation. Example ani kay kanang halimbawa na kay client, di ba kay kailangan mong yun na to mag-gather og data sa ilahang kauban o ilahang family para mabal-an na to ang sa iya jud nga center nga problema para matagaan na to case planning o intervention. Case planning. This is a step you're create a plan to address the identified problems, setting goals, and deciding on action. For example, ani kay after assessing the family, the social work creates a plan that includes enrolling children in school, applying for a financial and scheduling counseling session. Example ani guys kay kanang i-translate na ako sa Tagalog kay kanang kanang human good na tog kuwag o gather, syempre mahimo na tag og unsa ba tong plano ani nga kanang di ba after assessing kay ay di ba pag nag-assessment gud ta mabalaan na nato kung unsa ilahang problem, unsa ba yung means ang ilahang sabi na kanang ilahang center sa ilahang problema. So, after na, kay kailangan na to case planning. Diri na ni siya maabot ang kanang magplan na ka kung sa ibuhaton nimo for intervention sa iyaha. Kanang magbuhat kag mga unsa nga mga activity ay mga programs nga ma-avail nila sa ilahang problem. O mao na. Third kay implementation. This is where you put plan into action by completing tasks and coordinating sources. For example, ani kay the social work help the family fill out school enrollment form, connect them with the financial and services, and arrange the counseling appointment. Last is a task. Tasks are a specific action or step needed to carry out the plan. For example, ani kay a task could be scheduling and meeting with school counselor or submitting application for resourcing assessment. Ang task-centered method ay di lang ginagamit sa casework, kundi pati na rin sa small groups including families. Nag-facilitate. Ginayos niya ang group process para matulungan ang mga group members sa pagbuo ng kanilang mga tasks o goals. So here are the following steps na gina-follow sa paggamit ng task-centered approach with groups. The first step is the preliminary interview. Dito, si worker, ini-interview niya ang bawat member individually. Ang goal ng interview ay para malaman ang mga problema or challenges na kinakaharap ng bawat miyembro ng grupo. For example, may isang group of students na kanilang problema ang kanilang pag-manage sa kanilang time. Kaya nila tapos ang kanilang mga schoolworks. Si social worker ay i-interview niya isa-isa ang mga students upang malaman ang kanilang problema or challenges. Kaya hindi nila na ma-manage ang kanilang time. So
So, group composition. After ng initial interview, si social worker ang magde-decide kung sino-sino at kung ilan ang dapat maging membro ng isang grupo. The third step is the group formation. After mag-buo ng grupo, dito na sila magsimula ng kanilang group sharing, kung saan ibabahagi nila ang kanilang mga problema, concern, or challenges para masolusyonan at ma-address. May isang grupo ng pamilya na ang problema ay ang di pagkakaintindihan. Ang grupo ay gagawa ng task tulad ng family meetings o pag-practice ng active listening sa bawat isa. The fourth step is the group process for task accomplishment. Na maset ang goals, dito na magsimula ang group process para matulungan ang group na accomplish ang kanilang mga tasks sa loob ng set time frame. Example, kung ang task ng grupo ay magkaroon ng family meeting, ang worker ang tutulong para ma-make sure na merong family meeting regularly. Kung may problema man or delay, ang worker ang tutulong sa group para mag-adjust or maghanap ng solusyon. According to Epstein, ang task-centered approach ay flexible at pwedeng baguhin para mag-fit sa particular na setting, groups, problems, at sa comfort ng practitioner. In simple word, ang approach nito ay hindi one size fits all. Maaaring baguhin ang paraan ng pag-facilitate depende sa pangangailangan ng grupo or client. For example, kung hindi komportable ang grupo na magsalita sa harap ng ibang tao, maaaring baguhin ni worker ang approach at gumamit ng activities like writing exercises ay to help each other sa group na mag-contribute sa solution. Ang each members of the group, meron silang clear na objectives. In conclusion, ang task-centered approach ay isang effective method para matulungan ang groups na ma-achieve ang specific goals or So, in conclusion, the task-centered model is an effective framework for addressing client-defined problem in a structured manner. It emphasizes on collaboration, measurable outcomes, and adaptability to diverse settings, makes it a valuable tool in social work practice. So, by focusing on actionable tasks within a limited time frame, it promotes efficiency while empowering clients to take an active role in resolving their challenges.